Sa paggunita ng ika-9 na anibersaryo ng arbitral ruling, nagsama-sama ang mga defense officers at mga ambassadors ng iba't ibang bansa na sumusuporta sa Pilipinas at kumikilala sa landmark decision sa South China Sea. Narito ang Agenda Weekend Report ni Francis Folve. Sabay-sabay na bumusina ang mga barkong lumahok sa ika-9 na anibersaryo ng Permanent Court of Arbitration ruling sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pumabor sa Pilipinas sa maritime entitlement nito sa West Philippine Sea. Bumusina rin ang lahat ng Navy assets sa buong bansa. That you heed our call and you join us. Isang forum naman tungkol dito ang pinangunahan ng Strat Base at Australian Embassy sa Maynila. Dinaluhan ito ng mga defense officer, mga ambassador ng Estados Unidos, Canada, Britain, European Union, France, India, Japan, Republic of Korea, New Zealand at Vietnam. Ilan sila sa mga bansang sumusuporta sa Pilipinas at kumikilala sa landmark ruling na hanggang ngayon ay hindi tinatanggap ng China. Katuwang din ang mga kaalyadong bansa sa modernization efforts ng AFP at PCG para sa pagpapatrolya at kontra sa pambubuli ng China sa sigalot sa laot. Together, we send a clear message that coercive actions have no place in international law. As we commemorate the 9th anniversary of this landmark ruling, let us renew our common commitment to a free and open Indo-Pacific. Working together, we will ensure that the South China Sea remains a sea not of conflict, but of opportunity, a space for peace and prosperity for all. It is clear our defense relationship is at an historic high, grounded in a shared commitment to supporting a peaceful, stable, and prosperous region. We must remain steadfast in our defense of international law and the rules-based order that is the lifeblood of our way of life. Magbibigay daw ng 100 million pesos na halaga ng kagamitan gaya ng drones ang Australia sa PCG para sa maritime activities nito. Pinaplansya na rin ang iba pang kasunduan sa ibang mga bansa para sa depensa. Malayo-layo na raw ang narating natin sa laban sa ating teritoryo. Pero sabi ng DFA, marami pang dapat gawin. The Philippines has shown that it truly practices what it preaches with its enactment of the landmark and UNCLOS-compliant Philippine Maritime Zones Act and the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. We are also pushing towards the standard naming of the 131 features in the Calayan Island Group. Tagumpay rin ng West Philippine Sea ang nanalong docu na food delivery na nagpakita ng sakripisyo ng mga sundalo at hirap ng paghahatid ng supply sa mga residente at tropa sa dulong karagatan ng bansa. Kinilala ang docu sa international competition sa New Zealand kamakailan. Para sa Agenda Weekend, Francis Polve, Billionaire News Channel.